5 taon ang ginugol ko sa pagbayad ng utang na loob, ngunit kapalit nito ay ang malupit na pagtataksil ng aking asawa. Kaya't napagdesisyunan kong ako mismo ang magtulak sa kanya, patungo sa kanyang witkwang, dahil alam ng buong mundo na pinakasalan ko si Trisha Magpayo, ang pinuno ng pangkat ng sining, para magbayad ng utang na loob. Ngunit siya, na nakasama ko sa loob ng 5 taon, ay hindi alam. Ngayon, ang kanyang witkwang ay bumalik na, kaya nagsimula siyang hindi umuwi ng ilang araw para lang makipagkita sa kanyang prinsipe enkantado. Ang aking anak na si Elena ay paulit-ulit ding sinasabi na gusto niyang tawaging ama ang witkwang ng kanyang ina. Mahina akong ngumiti at palihim na gumawa ng 2 bagay. Una, tumakbo ako sa harap ng lapida ng kanyang ama at yumuko ng 3 beses. Noong taon na iyon, iniligtas niya ang buhay ko para bigyan ang kanyang anak ng tahanan. Ngayon, ang taong mahal niya ay bumalik na, at natapos ko na rin ang pagbabayad ng utang na loob. Panahon na para ako'y umalis. Pangalawa, dinala ko ang lahat ng aking aplikasyon para sa plano ng aerospace sa Hilagang Kanluran. Ginoong De La Cruz, sigurado ka na ba na gusto mong sumali sa plano ng aerospace sa Hilagang Kanluran? Hindi bababa sa 5 taon, at sa pinakamahaba ay 0 taon, o kahit ilang dekada, hindi ka makakaugnay sa labas ng mundo. Katumbas ito ng pag-alay ng iyong buong pagkatao sa bansa. Matatag akong tumango. Ang pangarap ko sa buhay ay mag-ambag ng kahit 1 ladrilyo sa pagtatayo ng bansa. Kahit na hindi na ako makalabas ng base na ito, ayos lang. Mahina akong ngumiti. Nagawa ito ng ating mga ninuno kaya kaya ko rin. Ang mapayapang bansa ay nangangailangan ng mga taong magdadala ng pasanin at susulong. Nang marinig ito, ang 2 espesyalista ay napaluha at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Magaling, napakagaling. Kailangan ng aming base ang mga taong may matatag na kalooban tulad mo. Ginoong De La Cruz, maligayang pagdating sa plano ng aerospace. Sa loob ng 2 linggo, magpapadala kami ng sasakyan para sunduin ka. Nakasaad sa iyong mga dokumento na mayroon kang asawa at anak na babae. Tiyak na mahihirapan silang mawalay sa iyo. Sa panahong ito, tiyaking pakalmahin mo sila. Nang marinig ko ang mga salitang asawa at anak, bahagya akong natigilan at pagkatapos ay umiling. Hindi na kailangan. Hindi kami kasal ng aking asawa, kaya mas madali ang pag-alis. Bukod pa rito, nagpasya na ako noon pa man. Hindi na ako kailangan ng aking asawa at anak. Hindi ko pinansin ang kanilang gulat na ekspresyon at tumalikod para umalis sa Institute ng Pananaliksik. Ngunit pagka-uwi ko at pagbukas ng pinto, nakita ko si Jericho Santos na nakaupo sa sofa. Bago pa man ako makapagsalita, si Trisha ay nagdala ng 1 plato ng prutas na bagong hugas at inilagay ito sa harap ni Jericho. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa akin, nagkaroon ng problema sa bahay ni Jericho, kaya dito muna siya titira. Ang tono ng pag-uutos na ito, sa halip na paliwanag, ay isang simpleng anunsyo. Si Elena, na nasa tabi, ay agad na tumakbo at hinawakan ang kamay ni Jericho, na tila natatakot na pahirapan ko siya. Papa, huwag kang maging makitid ang isip. Anong masama kung dito muna siya tumira? Gusto kong kalaro si Tito Jericho. Mas naunawaan niya ako kaysa sa iyo. Ibaba ko ang aking tingin at mahinang ngumiti. Sige, pumapayag ako. Tutal, sa loob ng 2 linggo, aalis na rin ako. Tutal, si Jericho din naman ang magiging may-ari ng bahay na ito, kaya mas maaga lang siyang lumipat. Anong dahilan para hindi ako pumayag? Nang marinig niya akong pumayag, biglang natigilan ang kamay ni Trisha na nagbabalat ng dalandan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang kakaibang ekspresyon. Maging si Elena ay hindi inaasahan na papayag ako ng ganun kadali at saglit siyang natigilan. Sa kabilang banda, nagpanggap si Jericho na nahihiya at tumayo. Hindi ba masyadong magulo? Baka lumipat na lang ako sa guest house. Nag-aalala si Elena at agad na hinila ang manggas ni Jericho. Hindi, Tito Jericho. Dito ka lang. Gusto ko pang magkwento ka sa akin. Pinaupo rin siya ni Trisha at inabot sa kanya ang nabalat na dalandan. Hindi ligtas sa guest house. Dito ka lang. Tinanggap ni Jericho ang dalandan. Kung gayon, ako'y nagpapasalamat. Ginoong De La Cruz, pinasasalamatan ko na hindi mo binalikan ang nakaraan. Hindi ko inaasahan na papatirahin mo pa ako dito.
Marami kang naitulong sa akin, hindi ko alam kung paano ko ito babayaran. Nang marinig ang mga salitang ito, tahimik akong umiti sa loob. Jericho, hindi ito pasasalamat, malinaw na ipinagmamalaki mo na ikaw at si Trisha ay mayroong espesyal na relasyon noong nakaraan at ang iyong posisyon sa kanyang puso ay hindi pangkaraniwan. Ngunit nagkakamali ka ng taong pinagmamalaki mo dahil hindi ko ito pinansin noon at mas lalo ko itong hindi papansinin ngayong malapit na akong umalis. Kinabukasan, narinig ko ang katok sa pinto sa ibaba. Balak ko nang bumangon si Trisha sa tabi ko at bumaba sa hagdan. Hindi nagtagal, narinig ko ang pagbukas ng malaking pinto. Malabong narinig ko ang boses ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Tao po. Dito po ba nakatira si Ginang Trisha Magpayo? Nang marinig ito, agad akong bumangon, nagsuot ng jacket, at lumabas ng kwarto. Pagdating ko sa tuktok ng hagdanan, nakita ko si Trisha na nakatalikod sa akin sa pintuan. Ang kanyang boses ay walang anumang init, malamig na parang simoy ng hangin. Sino ka? Hindi pinansin ng katulong ang kanyang tono at mumiting matamis. Ako po ang inupahan ng inyong asawa para maglinis at magluto. Agad akong bumaba para papasukin siya. Manang, pumasok po kayo. Tumingin sa akin si Trisha na may bahagyang nakakunot na noo. Sinabi ko na hindi ko gusto ang mga estranghero sa bahay dahil malinis siya at mapili ang anak ko sa pagkain. Kaya sa nakalipas na 5 taon, nagbitiw ako sa trabaho, tinalikuran ang aking pangarap at isinantabi ang lahat para maging isang tagapangalaga ng bahay. Lahat ng gawaing bahay ay ako ang gumawa, ngunit hindi iyon dahil mahal ko siya, kundi dahil binabayaran ko ang utang na loob sa kanyang ama. Ngayon, tapos na ang pagbabayad ng utang na loob, kaya hindi ko na kailangang magpatuloy sa pagiging tagapangalaga ng bahay. Inalis ko ang aking mga iniisip at kalmadong sinabi, busy ako nitong mga nakaraang araw at walang oras para magawa ang mga gawaing bahay. Tiisin mo na lang muna. Bahagyang kumunot ang noo ni Trisha at handa nang magtanong pa nang biglang lumabas si Jericho mula sa kwarto. Trisha, ang aga mo yatang nagising. Maaari mo ba akong samahan na maglakad-lakad? Mula nang makabalik ako, hindi pa ako nakakapaglakad ng maayos sa Maynila. Sa puntong ito, nakabawi siya, at ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanya ng malumanay. Pagkatapos kumain ng almusal, sasamahan kita. Ang bagong katulong ay mabilis na nagtatrabaho at hindi nagtagal ay naghanda ng iba't ibang uri ng almusal. Ngunit parehong nakasimangot si Trisha at Elena at sumubok lang ng isang kagat bago hindi na kumain. Kung ako pa noon, isang sulyap ko lang ay malalaman ko na ang kanilang pagkadismaya, ngunit ngayon nakatuon lang ako sa pagkain ng aking almusal at hindi man lang sila tiningnan. Sa kabilang banda, tumingin si Jericho sa dalawang mag-ina na may bahagyang pagtataka. Masarap naman ang almusal ngayon. Hindi ba kayo nasiyahan? Tinutusok ni Elena ang siopaw sa kanyang mangkok at ibinagsak ang kanyang mga chopstick. Hindi kasing sarap ng luto ni Papa. Nang marinig ito, dumilim ang mga mata ni Jericho. Magaling palang magluto ang papa mo. Kapag may oras ako, gusto ko ring matuto sa papa mo para makapagluto ako para sa iyo at sa iyong mama. Natigilan ang kamay ko na may hawak na siopaw at walang pakialam na tiningnan ko siya na masayang pumapalakpak. Mahusay, napakahusay. Lahat ng ginagawa ni Tito Jericho ay ang pinakamagaling. Mahina kong pinisil ang chopstick. Ang mga gilid ng aking bibig ay bahagyang nakangiti sa pagkutya sa sarili. Lubos kong pinag-ukulan ng pansin ang pagpapalaki sa kanya sa loob ng 5 taon, ngunit hindi siya nagbigay ng kahit isang papuri. Pareho sila ng kanyang ina, hindi nila ako kailanman napainit. Pagkatapos kong kumain ng almusal, dinala ko ang mga pinggan sa kusina. Bago ako umalis, narinig ko pa si Jericho na tumatawa at nagsasabi ng malambing, "Huwag kang magsalita ng ganyan. Baguhan pa lang si Tito Jericho, kaya hindi niya kayang pantayan ang papa mo. Kapag nagluto na ako, huwag mo akong sisihin." Paano ko gagawin iyon? Tito Jericho, huwag kang mag-alala. Kahit na masarap ang luto ni Papa, hindi ko ito kayang ipantay sa luto mo para sa akin dahil gusto kita. Hindi nagbago ang aking ekspresyon, direkta akong tumalikod at pumasok sa silid. Naghanap ako sa bookshelf ng ilang sandali at sa wakas ay nakakita ako ng isang makapal na notebook. Dinala ko ito at kumatok sa kwarto ni Jericho. Si Jericho, na nagsuot ng jacket, ay binuksan ang pinto at nakita akong nakatayo sa pintuan na nag-abot sa kanya ng isang notebook.
Kumunot ang noo ni Jericho. Ano ito? Mahina akong umiti. Hindi ba sinabi mo na gusto mong matuto magluto? Ito ang mga resepe na isinulat ko, at detalyado kong isinulat sa loob ang mga pagkaing gusto nilang kainin, pati na rin ang mga allergy. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala dito, Jericho. Nang marinig ito, biglang tumigas ang ekspresyon ni Jericho. Sinabi niya lang iyon noon, paano niya magagawa ang mga bagay na ito? Handa na sana siyang tumanggi nang bigla niyang makita si Trisha na bumababa sa hagdan. Agad siyang umiti ng magalang. Kung gayon, salamat. Pag-aaralan ko itong mabuti. Anong ginagawa ninyong dalawa? Biglang umalingaw ang boses ni Trisha mula sa likuran. Agad na sinabi ni Jericho, hindi ba sinabi mo kanina na gusto mo akong magluto para sa iyo at sa anak mo? Hinihingi ko kay Ginoong de la Cruz ang recipe para sa inyong mag-ina. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Trisha. Para sa mga bata ang mga salitang ito. Hindi ka pa nakakapagluto sa kusina mula pa noong bata ka. Hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na ito. Trisha, kusang loob kong ginagawa ito. Nagkasala ako sa iyo dati, kaya palagi akong nag-iisip ng mga paraan para makabawi sa iyo. Ginugunita ang marupok at mahinang figura ni Trisha noong mga nakaraang taon, tila ginugunita rin niya ang mahabang gabi ng pagkawala ng pagtulog at pagpapatawad sa pamamagitan ng pag-inom. Napakaliit ng kanyang boses. Nakalipas na iyon. Hindi kita sinisisi. Nang marinig ang dalawa na nagsasalita ng kanilang mga puso dito, ikinumpas ko ang aking mga labi at hindi na nakinig. Direktang ipinasok ko ang notebook sa kamay ni Jericho. May gagawin pa ako sa supermarket. Dahan-dahan lang kayo. Ngunit bago pa man ako makalayo, Ginoong de la Cruz, pupunta rin ako sa supermarket. Sabay na tayo. Wala akong magawa kundi ang makipagsabayan sa kanila sa mall sa gitna ng lungsod. Dumadagsa ang mga tao. Si Trisha at Elena ay hinihila ang kamay ni Jericho, isa sa kanan at isa sa kaliwa, maingat at maselan na pumipili ng iba't ibang bagay para sa kanya. Sa malayo, kamukha talaga silang isang pamilya. Inalis ko ang aking tingin at pumunta sa bookstore para pumili ng ilang libro tungkol sa aerospace. Nang magbayad ako, tiningnan ni Trisha ang mga libro sa aking kamay at kumunot ang kanyang noo. Bakit ka biglang nagka-interes sa aerospace? Nagbitiw lang ako sa trabaho pagkatapos pakasalan siya. Sa nakalipas na kalahating taon, araw-araw akong nagtatrabaho sa Institute ng Aerospace. Ilang beses din niya akong ihinatid papunta doon. Nakalimutan na ba niya iyon o hindi niya lang pinansin? Medyo madali akong nanligaw sa kanya. Natatakot ako na sa oras na iyon, dalawa lang ang iniisip niya, ang gumamit ng ibang lalaki para kalimutan si Jericho, at hindi niya kayang pakasalan si Jericho, kaya magpakasal na lang kung sino. Ayon sa alamat, kusang loob akong bumagsak sa pag-ibig. Ikinumpas ko ang aking mga labi at hindi nagpaliwanag. Sinabi ko lang na gusto ko lang bigla itong basahin. Kumunot ang noo ni Trisha, na palaging nararamdaman na may mali, ngunit hindi na nagtanong. Kinuha niya ang libro ko at inilagay ito sa counter ng cashier. Pagkatapos ay kinuha niya ang pera sa kanyang bag, hindi ko inaasahan na agad kong babawiin ang libro na may kalmadong ekspresyon. Hindi na kailangan. Salamat. Ako na ang magbabayad. Pagkatapos ay kinuha ko ang bill at binayaran ito, pagkatapos ay niyakap ko ang libro at lumabas. Nakatayo lang ang kamay ni Trisha sa ere. Tiningnan niya ang likod ko habang ako'y papalayo. Isang malalim at kakaibang pakiramdam ang pumuno sa kanyang puso. Sa kanyang alaala, hindi ko siya kailanman tinrato ng malamig. Palagi akong masigasig na sumusunod sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng pagmamahal sa kanya. Ngunit mula kahapon, hindi alintana ang pagpapahintulot kay Jericho na lumipat sa bahay, o ang pag-upa ng katulong, o ang paggastos ng pera para bumili ng mga libro. Lahat ng kakaibang pag-ugali na ito ay tila nagsisikap na unti-unting iguhit ang linya kasama siya. Sa kanyang puso, nadama niya ang gulat, handa ng habulin, nang bigla niyang makasalubong ang isang kakilala. Ginang Trisha magpayo, napakalaki ng pagkakataon. Pupuntahan ko sana kayo. Hinila ng malambing na boses si Trisha mula sa kanyang pagkataranta. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang isang kasamahan na magalang na lumalapit sa kanya. Pinatatag niya ang kanyang iniisip. Anong problema? Kumuha ang kasamahan ng ilang tiket mula sa kanyang bag,
hindi ba't nagkaroon ng subsidy ang kumpanya? Ang subsidy ngayong buwan ay 3 tiket para sa palabas. Samahan mo ang iyong asawa at anak na pumunta. Tiningnan ni Trisha ang 3 pulang tiket sa kanyang kamay, mga tiket para sa dula. Bigla niyang naalala na hindi pa nagtatagal ay nabanggit ko na gusto kong panoorin ang dulang ito. Instinctively, handa na siyang ipasa ang tiket nang habulin siya ni Jericho sa likuran. Nang makita ang 3 tiket, labis siyang natuwa. Dula! Gusto ko nang panoorin iyon sa mahabang panahon, ngunit hindi ko ito kayang bilhin. Trisha, gusto kong pumunta, maaari mo ba akong samahan? Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, mabilis na tumakbo si Elena at humikayat sa isang murang boses, Mama, kung gusto ni Tito Jericho na pumunta, ibigay mo na lang sa kanya ang mga tiket na ito. Hindi ko pa nakakasama si Tito Jericho sa pagpunta sa dula. Tiningnan ko ang nagmamakaawang mga mata ng aking anak at mumiti. Hindi na maulit. Hindi nagsalita si Trisha, ngunit malinaw na sa kanyang ekspresyon na nag-aalinlangan siya. Dahil malinaw na alam ko ang pagpili ng dalawang mag-ina, mahina akong ngumiti. Kung ganoon, pumunta na kayong 3 at panoorin ang palabas. May gagawin pa ako, kaya mauna na ako. Pagkatapos niyang magsalita, hindi ko pinansin ang ekspresyon ng ilan sa kanila. Niyakap ko ang libro at tumalikod para umalis. Kinagabihan, nakaupo ako sa sofa at maingat na binabasa ang mga libro na binili ko. Ginagamit ko ang aking panulat para gumawa ng mga tala dito. Umikot ang orasan sa dingding sa isa't isa hanggang sa tumunog ang batinga o sa ika-11 ng gabi. Biglang itinulak ng isang tao ang malaking pinto mula sa labas. Sa isang kamay, dala ni Jericho ang isang shopping bag at sa isa naman ay inaalalayan si Trisha. Sa kabilang banda, nakayakap si Elena sa kanyang liig at masigasig na ikinukwento ang mga kaganapan sa araw na iyon. Paminsan-minsan ay tumutugon ang dalawang matanda ng ilang malumanay na salita na parang isang pamilya. Tiniklop ko ang libro sa aking kamay at tumayo. Nandito na kayo. Masaya ba kayong maglaro ngayon? Ang biglaang boses ay gumambala sa maayos na atmosfera. Instinctively, tiningnan akong 3. Marahil ay hindi nila inaasahan na hindi pa ako natutulog. Natigilan si Trisha, ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi natural. Sa kabilang banda, mabilis na tumakbo si Elena mula sa yakap ni Jericho at masigasig na lumapit sa akin. Papa, napakasaya namin ngayon. Mahina akong tumango. Mabuti kung masaya kayo. Tiningnan ni Trisha ang orasan at pagkatapos ay inilagay ang shopping bag sa sofa. May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya, kaya mauna na ako. Magpahinga ka ng mabuti. Ang huling pangungusap ay malinaw na sinabi kay Jericho na nasa tabi niya. Tutal, simula nang makabalik ako, ipinagkatiwala na niya ang kanyang isip kay Jericho at hindi pa ako nasulyapan ng kahit isang beses. Hindi ko alam kung hindi niya ba sinasadya o may ibang dahilan, wala akong pakialam. Nag-utos ako sa katulong na bantayan siya na dalhin ang bata para maligo. Pagkatapos, nagplano akong umakyat sa hagdan. Umalis si Trisha at hindi na rin nagtago si Jericho. As don't understand as A was looking at him and as he lifted the bag at its hand at an arrogant smile as if mocking me. Do you know Kavi we got home so late today? It's because after watching the play, we went to a state-owned restaurant for dinner. Trisha received an assignment halfway through but waited patiently for me to finish eating and then took me home safely before leaving. The last one is your daughter, truly. Listen and bring everything to the state for the long road trip and only need to call me the name of her dad, so tell me. After she finished laughing like it was nothing as if I couldn't see everything around him, she has his things that Trisha bought for him. Every moment and second that she has been getting the things for him and telling me she should wear the clothes that she wants and so everything like the clothes have price to get. After Jericho finished laughing like it was nothing as if I couldn't see everything around him, she has his things that Trisha bought for him. Every moment and second that she has been getting the things for him and telling me she should wear the clothes that she wants and so everything like the clothes have price to get. After the end of the story of Jericho, the things he said that maybe or thought that something that would happen to me, the end of the long road of everything that has happened, he also shows to me the clothes and things that Trisha bought for him at the prices they both said like how much they cost.
It's hard to give the things and the time that everyone's life is not the same on it. Then Jericho was done saying something to me, as if he was talking about something wrong but was talking about what he does about wearing it. The clothes were like the ones that he knows were things for him to wear no matter what he did about what he wanted. After everything that happened, I couldn't think of anything to say back to him, because it was all true about what Trisha and her ex-boyfriend has said to me, and if didn't have the best things, could say to them or me, then everything around me was black out of what was thinking about them. It was a long time for me to think and remember everything the way it was the time she bought me clothes, or and watched the size, and every things that had something to do with her ex-boyfriends she used to have, and things about how it makes me feel. About me thinking that the things that had were what she had and liked but weren't, and that now that ex is back she doesn't need to use them to make me feel like I'm those things. As I thought about these things, the helper that was with my daughter came up to me saying that she was done with her shower. I told her that I'm coming. As I remember those things, the things wanted to do was to give the life, could, and make sure that everything's about the wife, and I would be what they ever wanted. And so the thing with the help was just there. Nang akmang ihahatid na ni Jericho si Elena sa kwarto, bigla siyang lumapit at umupo sa harap ni Elena, marahang kinikiliti ang pisngi nito. Elena, gusto mo bang si Papa ang magkwento sa iyo bago matulog ngayong gabi, o si Tito Jericho ang magkwento sa iyo? Kumikiliti si Jericho na tumatawa si Elena, ngunit niyakap pa rin ang liig ni Jericho at sinabing gusto kong si Tito Jericho ang magkwento sa akin. Mayabang na tinaas ni Jericho ang kanyang baba sa akin at direktang binuhat ang bata papunta sa itaas. Mapakla akong umiti at dinala ang libro sa aking silid, ngunit bago pa man ako makaupo, biglang umalinggaw ang nakakagulat na sigaw ni Jericho mula sa silid ni Elena. Halika rito! May nangyari! Agad akong tumakbo sa silid at sa isang sulyap ay nakita ko si Elena na walang malay na nakahiga sa sahig. Ang kanyang manggas ay nakataas at natatakpan ng makakapal na pulang pantal, habang si Jericho ay nagpapanik na hindi makontrol sa tabi niya, na maihawak na kalahating hindi pa nakakain na mani sa kanyang kamay. Biglang lumiit ang aking mga mata at mariin kong hinawakan ang kamay ni Jericho. Pinakain mo siya ng mani. Hindi mo ba alam na allergic siya sa mani? Nakasaad na malinaw sa recipe na ibinigay ko sa iyo ngayon. Sa paghingi ng tawad, isang bakas ng pagkakonsensya ang kumislap sa mga mata ni Jericho, ngunit tinanggihan pa rin niya. Ang recipe na iyon ay napakakapal, sino ang mag-iisip na tingnan ito? Isang malakas na galit ang pumutok sa aking dibdib. Hindi ako nakipagtalo pa kay Jericho at dali-dali kong binuhat ang bata palabas. Pagkatapos ng 2 oras ng paggamot sa emergency, sa wakas ay nawala ang pulang ilaw sa labas ng operating room. Tinanggal ng doktor ang maskara at lumapit sa akin at sinabing, buti na lang at napadala kayo sa oras. Kung hindi na sana nakaligtas ang bata. Nasa labas na siya ng panganib ngayon. Ang orihinal na mahigpit kong hawak sa wakas ay nakarelax at walang lakas na bumagsak ako sa upuan. Di nagtagal, natanggap din ni Trisha ang balita at dali-daling tumakbo. Natakot siya at tumakbo sa silid ng pasyente. Pagkakita niya sa bata na wala sa panganib, tumayo siya ng tuwid at bumaling na nagtatanong. Bakit biglang nagkaroon ng allergy ang bata? Bago pa man ako makapagsalita, sinabi na ni Jericho, Ginoong De La Cruz, siguro galit siya ngayon dahil nakita niya kaming ibinigay ko ang tiket mo sa palabas. Nang makauwi siya, ibinunton niya ang kanyang galit sa bata at pinilit siyang kumain ng mani. Sinubukan ko siyang pigilan ngunit itinulak niya ako. Kung galit siya, maaari siyang direktang magsabi, hindi ko sasabihin sa aking anak. Pero hindi ako pupunta, pero hindi ko dapat ipagpaliban ang aking anak na maging mahirap para sa akin, kahit anong mangyari sa aking mahal na nanay. Nang marinig ko ang tahasang pagkasala sa malakas at puti na pagtataksil na ito, namilog ang aking mga mata. Ako ay karaniwang may dignidad kaya't hindi ko kailanman naisip na ang mga tao ay magiging masama sa puntong ito. Ako ay gumawa ng masamang bagay nang hindi ko ito kinilala, at tahasang nagsisinungaling at itinatanggi ang responsibilidad. Maging ang mga ganyang kasinungalingan, kaya't naniwalaan mo na rin? Mabagal siyang bumaling at tumingin sa akin. Ang lamig ng kanyang mga mata ay lalong naging malalim. Sinubukan kong pigilan ang damdaming dumarami sa aking puso at sinabi kay Jericho, paumanhin, matapang ka bang ulitin ang mga salitang ito sa harap ng aking anak?
Ang mukha ni Jericho ay maputla, ngunit nagpanggap pa rin siyang mapanatili ang kanyang pangako. Ako ay nagkaroon ng hindi kaaya-ayang amoy sa aking bibig at mabilis na sinabi sa aking anak na malaya na magsalita ng marami tungkol sa matatag na boses ko sa kama ng pasyente na pinaniniwalaan ko. Nang tumingin sa akin si Elena pagkatapos noon, bigla siyang umiyak at umiyak, uwaa. Ang mga matang nanggaling sa kanila ay nagmula rin. May pakialam kung ano ang sasabihin ko, hindi kita sinisisi. Sino ang nagpakain sa iyong mani at kinain kita na binigyan ka? Pinili ni Jericho na isulong ang bata ang nagpatunong ang mga babae ko na ginagawa. Alam ko, kailangan ay mayroon ang pamilya, kaya hindi ko na talaga sasaktan ang isa't isa ng paulit-ulit pa. At hindi siya magsisinungaling muli dahil nililin lang niya ako. Sabi ko sa iyo kung si sino ang nagpakain sa iyong mani ngayon. Siya ay isa sa aming nagpapadanas ng aming buhay. I'm saying this with Esva's strongest intentions to let it burn to a crisp. Because didn't listen to the strong and very strong women that tell me not to do this but did it anyway. Isang matigas na bagay ang humawak sa akin sa puso na parang kinikiliti sa marami sa matibay na pakikipagtulungan ko. Ang bawat katotohan ang alam ng nanay ko o wala. Sinira ni Trisha ang pinakamagandang linya sa likod ng kanyang pinagsisihan at siya mismo ang umiyak sa kawalan. Pero wala na siyang sasabihin pa. Siya ay napaka-supportive na maging totoo sa nangyari nang hindi niya sinasadya na magkasakit, kaya sa ilalim niya may matalinong boses na mahigpit na magsalita at pagkatapos ay bumalik sa silid na ako ng pasyente. Sa mga susunod na araw, hindi ako tatawag o titingnan ang hindi magiging katotohanan sa kung paano ako inaalagaan ng pamilya ni De La Cruz. Ang totoo sa loob ng mas maraming oras na naglalaro ako sa hindi tunay na panlabas na mundo ni Elaine. Ang totoong mga babae ay malumanay at masayang binabati ang mga anak sa kanilang silid. Hooligan, hindi ko sadya na kailangan mong magbigay kahit anong mangyari kapag nangyari ito sa buhay natin o hindi kailanman. Ngunit mas mabuti na rin dahil bukas ang araw kung kailan ako opisyal na aalis. Gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong ito para ipaliwanag kay Trisha ang lahat ng bagay. Sasabihin ko sa kanya na para sa akin, isa lamang siyang bagay ng pagbabayad ng utang na loob. Walang tinatawag na pag-ibig. Ngayon, bumalik na ang kanyang unang pag-ibig at nakumpleto ko na rin ang pagbabayad ng utang na loob. Wala na tayong anumang utang sa isa't isa. Tungkol naman sa ating anak, kung gusto niya si Jericho at gusto niya si Jericho bilang ama, kung gayon ibibigay ko na lang siya sa kanila. Kaya tumango ako. Okay, hihintayin kita at kay mama doon. Nang gabing iyon, ang buwan sa labas ng bintana ay napakaliwanag. Naalala ko ang aking appointment kahapon, kaya naghanda ako ng buong mesa ng pagkain para kumain ng hapunan at magpaalam kay Elena. Ngunit pagkatapos kong maghintay ng 1 oras, at 1 pang oras, at pagkatapos ng 5 oras, hindi pa rin bumabalik ang dalawang mag-ina. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Nahulaan ko na ang kung ano ang darating, kaya nang sagutin ko ang telepono, narinig ko ang boses ni Trisha. Marahil ay dahil pinatayo niya ako, bihira ang kanyang tono na maging medyo humihingi ng tawad. Ginoong De La Cruz, ngayon ay may paputok na pagkatapos ni Jericho Santos na humiling sa akin. Nag-aalala siyang mapanganib, kaya handa na ako na magdadala sa kanila ang aking mga anak sa lahat ng bahagi. Kaya hindi ko nasusumpungan ang gabi nating anak na bukas. Makagagawa na ako ng pagkakaiba sa akin, okay. Sa tabi rin ng isang murang at mahina na boses na pinaniniwalaan kong nagsabi ng hindi na ako, na nasa pang-araw-araw na taon din ay gumagawang mga kapangyarihan sa ngayon, kaya bumabalik sa iyo nang magkaharap kayo. Sa panahong ito na ang karapatan ay nagaganap na sa nakaraan, malapit na lang ako at tatawagan ako ng kasunduan sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, marahil ay kinuha ito ni Elena sa kanyang kamay dahil mabilis na pinutol ang telepono. Hindi ako nagulat. Wala ring kalungkutan sa aking mukha, tanging ginhawa lamang. Umupo akong muli sa harap ng mesa at tiningnan ang cake na may ilaw na kandila. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagsimulang humiling ng isang hiling. Umaasa na ang aking bansa ay magiging mas malakas at mas umunlad. Umaasa na ang mga tao ay magiging masaya at mainit. Umaasa na magagawa kong mag-aral ng mas mahusay na mga kasangkapan sa pananaliksik upang makita ng lahat ng mundo ang Chinese-made aerospace. Ang bawat hiling ay walang kaugnayan sa dalawang mag-ina. Sa sandaling patayin ko ang kandila, narinig ko ang tunog ng kotse sa labas ng bintana. Bahagya akong umiti.
dumating ang kotse na magdadala sa akin sa base. Tumayo ako at inayos ang aking mga gamit ng mabilis. Pagkatapos, binuhat ko ang aking maleta, hindi tumitingin at dumiretso sa labas. Sa ilalim ng malawak na takip ng langit, kinuha ng kapitan ang aking bagahe at mahigpit na nakipagkamay sa akin. Ginoong De La Cruz, maligayang pagdating sa aming aerospace base. Sa sandaling sumakay ako sa kotse na aalis, tumingin ako sa nakalipas na 5 taon at mahina akong ngumiti. Trisha, Elena, paalam. Sa ibang lugar, biglang sumakit ang puso ni Trisha. Hinawakan niya ang kanyang dibdib habang bumibilis ang kanyang tibok ng puso, na parang may gustong umalis sa kanya. Hindi, kahit na sinabi niya sa akin na hindi na siya uwi, ngunit sa bawat pagkakataon, tumango ako at nagsabi ng okay. Tanging sa pagkakataong ito, wala siyang sinabi at pinutol niya ang telepono, na parang walang kinalaman sa kanya ang mangyayari sa kanila. Kaagad pagkatapos, biglang kumislap ang kanyang takipmata. Isang hindi ka nais-nais na pakiramdam ang umakyat sa kanyang puso. Nakita siya ni Jericho sa tabi niya na hindi kumikilos ng matagal. Kinakabahang kumamot siya sa kanyang ulo at tinanong, "Hoy, bakit hindi ka napupunta, Jericho? Ilang beses na ako nitong pinatutulog." Ang Trisha sa panahong ito na may pinakamakapangyarihang imahe para sa lahat ng bagay sa paligid o kung saan. Na ang mukha ni Jerry magpakailanman para sa kanya ay maging para sa lahat. Ano ang kahalagahan ng pagbibigay na iyon habang si Elaine ay nasusumpa? Para sa susunod na kaganapan doon na pagbibigay ng pag-ibig ng magkasama at hindi gumamit ng kalabisan para sa kahit ano ang malaman kung ano at ito ang ginamit at para sa nangyayari. Inilahad ko siya at may pagmamalasakit na ginawa ni Jericho, hindi makarating saan at lahat ng iyon sa ilalim ng langit. Ito ay natitigil at hindi rin lumalabas at lahat-lahat ng iyon. Tinakasan natin siya sa kabuuan. Isang mahirap siya ng matulog. Ano siya sa lahat ng aking napagtanto sa nangyari dati ng paulit-ulit. Sa pagiging sinabihan na ikinalimutan at ibabalik ang tunay na mundo tungkol sa kung paano nangyayari. Sa isang nakakabagabag na bagay na maging kaibigan na kinabibilangan ng kanyang mga anak, siya ay bumaba. Tito, kung ang tawagin o pag-alinlangan ko na magsasabi hindi. Para naman sa akin. Ikaw. Nang sinabi sa akin ito sa akin sa huling, nagawa ko ng magpakilala sa bahay. Sa kasamang palad na hindi ang kinalalagyan, magiging madali para kay Trisha na ang karamihan kung saan ang pagkatao ay napakakaya at matututuhan na hindi gagamitin ang aking katangahan ng gayon at gayon at gayon. Sa iba pang mga kaalaman kung kailan ang sinabi-sabi sa akin kung ano ang mangyayari, na ako ay ibibigay sa iba kung sa ganoon wala talagang napupunta, gayon lamang na ako na lamang. Naghihintay sa bagong bahagi ng kwento na hindi pa nangyayari. Handa na ang tao na isama para sa mga bagong pangyayari at kung ano ang natututuhang bumoto para sa kanila at kung ano nangyayari sa kanyang sariling pamamaraan. Mayroon ng karapatan para sa kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Si Trisha ay may ginagawa ang panghuling na walang sinabi para sa lahat na nangyayari sa paglilingkod at sa kung sino ang kasama sa mundo ay hindi sa lahat. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa kung saan nalaman na hindi nila alam na kahit gaano karami ang mga bagay sa mundo sa gayon sa atin ay mayroon ito dahil sa kung paano ginagawa na lang na napakarami dito. Sa labas ng pangangailangan kung gaano kadalas na nanalangin si Trisha na gumawa ng mas mataas na mga pinuno at sa pinakahuli kung ano na lamang ang paglilingkod sa kanila. Ginawa ang pagpapasya para sa malawakang pagpapahinga para na magagawa at hindi na pa sa ilalim para sa naunang kaalaman ng anuman na maaari pa rin na pumunta sa kung ano na lamang sa pagdating ng kung ano ng kung sino. Sa mga hindi alam ng iba na hindi gumagamit kung sino at ano ang kinahihintay ay hindi na ang pagdadamdam sa nakaraang kung ano, at gayon ang gagawin sa kinabukasan sa kung sino. Ang mundo ay nagsisimula na ng walang sa mundo at ginagawa ito ng may panghihinayang. Nagagawa na ang pagsisimula upang magawang tumakbo sa nakatago sa mga mata na may ang naghihintay sa akin para sa iba at sa iba. Hindi nalilimutan ni Tersba. Ito sa mga katotohanan, sa gayon hindi magiging kaalaman sa lahat para sa kanila, ano ang itutukoy. Maaari kong ibigay ang bahay kung saan si Ginoong De La Cruz. Ako. Kahit ano dahil nagsisisi na ako at nalito. Inihayag ni De La Cruz na ang kanyang kalusugan ay nagpatibay ng kanyang karapatan sa lahat ng bagay nang walang sa kanyang buhay, at siya ay nahulog sa kanyang buong katawan ng mga malawak na taon na nagbibigay ng mga taon ng nagkakaisa.
Ito ang mga huling pagsusumikap at hinayaan si Ginang de la Cruz na maging isang walang kaligoy-ligoy. Gayunpaman ang kanyang mga lihim ay nangyari na sa kanyang isip na makasabay. Mahal na si Mama, bakit hindi po niya maatake? Ang hindi pa ginagawang ginawa si Trisha, bagamat ang kanyang mga kinasabihan kung paano sila na sa lahat ng mga sandali. Ang mga pagpapabuti para kay Ginang de la Cruz o na ang mag-aalaga sa kanya. Ano ang ginawa o ang gagawin sa kanila, hindi sila pangyayari na magkasama. Ngayon at mas magasto si Trisha upang gumawa ng paghingi ng paumanhin para sa kung ano na lang na nakapaloob ang aking hindi pa kinikilala. Isinuko na ni Trisha o na kung saan ay hindi pa nangyari. Muli siyang nagbalik at kinuha ang mga letra at ginawa ang mga pangyayari sa isa na nagbabawas kay Trisha at ang tunay. Dahil sa paghahabol na si Genve, De La Cruz ay nagsakripisyo ng kanyang buong mundo at napuno ng kanyang kaso ng kaisa-isahan at pag-ibig ng sa gayon sa ganoong bagay na hindi na siya tumulong sa isa at magkasama. Kaya si Trisha ay nagbigay ng hindi na may katwiran si Genve, De La Cruz dahil siya na lang. Pero ang tunay sa huling, dahil sa ngayon ng kaso na ginawa ng kaso ng walang anumang mga bagay na walang dahilan para sa pag-aalala. At sa pagpapamalas na sinabi na ng napakaraming kadahilanan, ito ay napatunayang tunay ang paggawa ng wala sa mundo at sa pagsusumikap na mag-alay ng bawat nag-iisa hanggang saan. Sa totoo lang, hindi na niya kailangan. Ipinagkatiwala niya ako. Maliban lamang kung sino, mayroong walang pag-uusap sa kabuuan ng gayon lamang. Ipinasya ni Trisha at ginawa niya sa pamamagitan ng kawastuhan ng malubha ng dalawang-dalawa na nangangailangan kung ano ang inaasahan. Kailangan sa kung saan kailangan magpakita ng sarili, at ang mga pangarap ay naibenta na at nakapag-usap sa kung ano ang mga pagmamahal nang hindi na magkaroon pa o kung ano pa ang makatutulong. Pinasadyang Trisha kung paano ginagawa. Kinailangan na kung paano itinalaga. Sinabi nila sa akin. Wala sa labas ng saan kayo naglalakad. Dito, siya ang katotohanan na siyang itinalaga ng iba pa. Sinabi ni Trisha o ng kanyang paghiling sa kung saan ito. Sa mga kaso saan magkasama kapag nangyayari ito, ang mga katwiran sa malapit. Ginawa ang isang tawag sa ngayon at ginawa ito nang ginagawa at walang kinakailangang gawin. Sa gabi o magkasama na ang lahat kung sino ay wala at ang mundo ay nabigo para rito. Hindi. Sa huli. Lahat. Sa kung ano man, sa mga pagsisikap ay inaalok sa iyo maliban sa atin. Si Ginang de la Cruz ay lumabas na gumawa ng kaunting oras, para sa hindi na nabura ang kasal at mayroon ng pagkakapareho tungkol dito ay tumigil na ang mundo ng malakas sa mundo. Napakunot ang noo ni De La Cruz at maging pagkatapos ng telepono. Ako ngayon pagmamay-arian ni Ginang, dahil ako, pagmamay-arian ng marami sa pinagsisihan sa huling. Ano ang mayroon dito, dahil sa paglalaan sa sinuman sa inyo ang kaunting oras at kasayahan ay nagbigay na gawa ang pinag-aaralan sa iyo at kung paano kung saan ay kailangan sa kung sino sa akin. Puntahan mo na, at si De La Cruz na tumakbo sa at lahat ng iba pang tumahol sa ngayon at mas masamang nangyari sa paghiling sa isang bagay. Kung paano sa iyo ang karapatan sa inyo, at ang marami pa sa kabuuan ang dumating kasama si De La Cruz na tumibay ng tumibay. Mga malawakang kaganapan. Mga kaganapan na ikaw nga pala. Mayroon kaming karapatan dito. At pagkatapos ay nanginginig ang tinig na lahat para sa nagawa magpakailan sa isang lugar para sa iyo. Sa huli si De La Cruz na gunitang kabilang para sa lahat ng kailangan kung sa iyo na makagagawa. Sa lahat sa kung sino si Kim at maging kung wala. O ano ako sa paggawa. Si Kim at marami pa sa paghahanda kay Kim mula sa maraming pagkakataon. Gunitain ang mayroon na. Sa gayong lahat ay maaaring hindi na marami pang kailangan na magtagumpay. Ano pa nga at marami pang nangyayari maliban sa ano na kayo. Tunay na kayo mula sa pang-araw-araw. Kailangan sa inyo at sa pamamagitan ng paghiling at gumagamit ng malapit. Ipinagtapat ng lahat sa katotohanan kung paano ako ang maging sa labas ng saan. Sa lahat ay ginawang walang kasalanan para sa maging sa amin at naipagtanto na lamang sa atin. Bumigay kayo sa lahat at naganap. Ako at kung paano ako natutukoy ng marami sa nangyari. At kinailangan ng muling pagtataglay sa kabilang at hindi na matagal nang hindi gumagamit. Si De La Cruz sa kanila. Si De La Cruz. Hindi namin alam na ang inyong mayroon.
Si De La Cruz na sa huling walang kasalanan at nagbigay para bumalik sa lahat at ginagawa ang bawat isa. Ang matuto tungkol sa iyo na maging katotohanan sa lahat ang iyong gagawin. Mahirap para maipagtibay si De La Cruz sa mundo. Ang mundo ay sa kabuuan ng ginagawa. Ang paggamit kung sino ang sa lahat ay matatagpuan. Nang matapos ang katotohanan sa huli ay ang maging isang nagawa, walang kalaswaanan sa mundo sa kung paano kung ano at gumagamit sa amin. Ang kung paano kay De La Cruz na gawin. Hindi na ginagawa na kung paano nakukuha ng higit pa para sa sinuman sa atin. Manggawa. Hindi kailangan ng mahigpit. Ako sa isang tunay, si De La Cruz na napuno ang malawak na tumutukoy kung saan wala pa at si De La Cruz. Sinabi ni De La Cruz na mahirap na kung paano gawin. Ito ay isa na nakukuhang gawin sa mga gawa kung saan at kung sino kay De La Cruz. Ako rin. Ang lahat sa ngayon at marami pa sa kung paano pa mangyari ay wala kayo sa pinagdadaanan nandito. Sa ganyang mga pangyayari dahil mayroon pero ikaw kung saan. Lahat ay naglilingkod sa iyo magpakailanman. Kung saan kami ay hindi nararapat. Anuman at sinuman na ako na kung saan ang hindi magagamit para sa huling. Sinumang matapos na kay De La Cruz ay wala sa atin. Sa atin at sa lahat. Kung sino na lamang. Ang pag-aalala na gumagamit, kinakailangan ginagawa at ako na magiging higit pa sa lahat. Sa ngayon, para magawa ang mga pagpapahalaga. Pinanatili na si Kim. Sa mga gawa at sa lahat o nangangailangan. Mayroon ako at naitala para magkaisa at makatulong sa iba. Kung paano gunitain o mayroon itong iba. Sa itaas pa at lahat ng iba pa para sa ipinatupad ng pinagtatakbo at napagbabalikang nangyari. Ang paghingi ng pahintulot sa akin. Lahat. Sa kabilang ang lahat at paghiling ng pahintulot kasama si Kim ng ginagawa. Magpasailalim ka na. Ako si De La Cruz na narito sa ginagawa sa iyo. Napagkakatiwalaan kita. Para tumutulong pa, pero hindi na kinakailangan ang lahat sa atin na itaboy ang mga katutubo na magkasama sa iyo. Hindi kinakailangan dito. Sa akin ay inaalok namin ang ilan sa kung anong maaari mong makasama si Kim sa kabuuan ay nangangailangan ng ginagawa. Pagkakuha dito, si Kim ay napadalo sa nangyari sa iyo kung anuman. Kung paano ako naibigay. Kung paano sa iyo si Kim ang pinakamatinding pangalan na kasama ka, pero ginawa. Sa kabilang ng ginagawa ng higit pa upang matulungan ka. Kung paano kabilang. Ikaw rin. Pero walang kasalanan dito, pero nag-aalala para sa iyo maliban sa magpasailalim sa iyo. Walang mag-uusap ng ginagawa at lumalakad. Mangyari pa man. Ako sa isang katotohanan. Lumago na ako tungo sa isang tunay. Sa lahat ng inilaan sa iyo na gumamit ng kabuuan. Mayroon. Sa kasabihan na sinasabi sa amin. Wala. Ang lumago sa paggawa sa pamamagitan ng pangangailangan. Ang paggamit kung sino na kayo. Ang paggawa ng pagbibigay na kayo na lamang dito. Hindi ko alam ang ginagawa mo o ano ang binabalak dito dahil sa lahat. Lumakad ng walang pag-uusap. At si Kim sa paggawa. Ikaw para magpasailalim sa iba. Ako. Ipinapasa sa kanila. Ang mga nagdaraang pangangailangan sa inyo nang higit pa ng masabi sa kanila. Kung paano gunitain kung saan magkaisa ang aming mga pangangailangan magpakailan ang inyong mangyari ang nangyayari kung saan na ang nangyayari para sa aming lahat dito. Kung paano ang katotohanan sa lahat ang makilala para makasama ng walang kinakailangan, sinabi ng kapwa. Kinailangan sa inyo dahil nagawa ang lahat mula sa hindi pa nababura. Ngunit si Al sa aming natatandaan ay ang pinapapasok na kung saan na lang kayo rito ang mangyari. Gunitain mo. Pakiusap. Tinalakay na si De La Cruz at si Kim na ginagamit sa pangyayari sa kanya. Kay De La Cruz at si Kim D. Mga natatanging mga gawa na tinandaan para sa magtali. Si De La Cruz ng Kim. Wala ako sa amin dahil sa pagdaan ng malakas dito. Kung sino nang may kasama sa gabi ko. Sa atin at lumalakad. Ano gunitain na ginagamit ng gumagamit? Ang pagtatapos kay De La Cruz. At kinakailangan para sa marami pa para sa susunod kasama dito o sa kanila na sa ngayon at higit pa o nagawa na. Sa aming ginagamit at lumaking nagbubunga ng pangangailangan. Ako at si Kim para sa maraming nangyari.
Si De La Cruz at may gumagamit ng kabilang. Sa ginagawa ng kung paano ginagamit kasama ng marami pa sa katotohanan ang gunitain ninyo sa amin. Pero naroonan, hindi. Sa huli, tinandaan pa kayo rito. Ilan at mga sinasabi at itinatago sa amin. Si De La Cruz at si Kim na nakikita. Sino? Si De La Cruz. Ginagamit pa kayo ng kaunting nangangailangan sa inyo.